Isang Batangkenyong walang takot. Walang Walang inuurungan. Umabot ng 1 year, nagsara na. Jake Magnus. Jake Magnus TV nga po pala, isang Batangkenyong walang kinakatakutan at walang inuurungan sa paghihimay ng mga napapanahong balita dito sa ating bayan. Basta nasa katotohanan at tama ka, handa kang ipaglaban at kakampi ng mamamayan. Jake Magnus. Eto, napakaganda po ng pag-uusapan natin dahil dapat magkakaroon po ng rally etong mga DD-shit mga kababayan at yung kanilang ilulunsad, syempre natural, patungkol na naman po sa pagpapatalsik laban po kay PBBM. Ano po, dahil kung makikita nyo mga kababayan, yung mga nagdaan po nilang rally, sinasabi nila na prayer rally at peaceful rally, pero ang panawagan po ay magbitaw sa pwesto etong ating presidente. Pero ngayon mga kababayan, tila nagbago yung ihip ng hangin dahil unang-una, kansilado na yung kanilang rally mga kababayan dahil may mga issue na kung saan yung may-ari po ng property mga kababayan ng pagdadausan nila nung rally is hindi po ata pumayag na magsagawa ng rally etong mga DD-shit. Eto, pag-usapan na po natin na itong nakita nating balita na kung saan yung daw pong kalsada papunta sa venue na Maisog Peace Rally sa Bustos, Bulacan mga kababayan ay hinarang daw po ng mga motor ng pulis. Sa madalit salita, pinigilan daw po yung rally nitong mga DD-shit. So ito, i-play na po natin. Yan. So, kung galing ka ng Ulilan, tandaan mo. Pakinggan nyo yung sinasabi dito nung pakinggan nyo mabuti yung sinasabi dito nung media ng SMNI. Di ko alam kung media ba ng SMNI yung nagsasalita dito mga kababayan or vlogger ng SMNI. Ano po, so pakinggan po natin yung sinasabi niya. May hinarang silang mga motor. Grabe. Grabe talaga guys. Ayan o. Para walang makaselflusot papunta doon sa venue. Ayan o. Hinarang. Nagkaisa ang mga pulis. Dahil sa utos. Ayan o. Ayan o. Grabe talaga guys. Nagkaisa daw po yung mga pulis dahil daw po sa utos, pero hindi naman nila mabanggit kung sino yung nag-utos. Anyway, pagpatuloy pa natin. Pinuntahan po namin Davao, Cebu, Tagum. Dito lang ho nagkaroon ng blocking na ganito. Ayan po ang ginagawa nila. Andito po tayo, pakita po natin. Yan. Ayan. Yan, hinarangan. Kasi mga kababayan na ito, kung titingnan po natin, ang tingin ko lang naman mga kababayan kaya siguro hindi rin nila itinuloy yung kanilang rally kasi unang-una walang taong dumating. Ano po, kasi bandang 12:00 ng tanghali, mga vlogger pa lang yun na ando doon sa pagdadausan ng rally. Wala tayong nakikita na mga tao na dumagsa or pumunta doon sa sinasabing rally. Alam niyo kung tutusin kung marami mga tao ang dumagsa at pumunta dyan, matutuloy ang rallying yan. Kahit ano pa ang mangyari dyan mga kababayan. Pero, since nung tanghaling tapat nga, mga vlogger pa lang yun na ando doon. At malapit nang dumating yung oras ng mga bandang alauna mga kababayan, talagang kung mapapansin po natin, mga vlogger lamang po yung nag-iikot at nagbablog patungkol do sa pagdadausan ng rally. At wala kayong makikita ng mga tao na unti-unting dumadating at dumadagsa doon sa rally. Sa madalit sa salita mga kababayan, yung rally na isasagawa dapat nila ay malaki ang posibilidad na langawin po. Ano po, di umano. Mga kababayan ipagpatuloy pa natin. Hinarangan po lahat ng pupunta po roon. Grabe. Sa harap yan mismo ng Barangay Poblasyon. Yan o. So, lahat ng pupunta sa Maisog Rally, expected din na po ito. At itagay natin yung polis. Bahan. yan ang pulis, inosente daw. Magandang mga po. Magandang ko lang po. Bakit po nagkaroon? Okay lang po. Sa kanya. Doon na lang po sa official namin, sir. Hindi po yung official namin Hindi po ako sasalita dito. May kasama po kami superior. Ay, hindi na po. Sige. Pwede mo sabihin na. Dito.
Okay, ito ang totoong mahiso guys. And talagang kailangan na nating lumaban. Hindi pwedeng ganito. Kita nyo ha, tingnan yung mabuti mga kababayan yung sinasabi ng isang vlogger na nagbi-video. Hindi ko alam kung vlogger o media. Ano yung sabi? Kailangan na nating lumaban, hindi pwedeng ganito. Sa tingin nyo mga kababayan ha, yun lagi yung itinatatak nila sa isipan ng sambayan ng Pilipino. Kailangang lumaban, hindi laging ganito. Kasi biruin nyo, kung sinasabi nila na peaceful rally yan, bakit kailangan nyo manghikayat na lumaban sa gobyerno at wag pumayag na laging ganyan? Yun nangyayari. At bakit tuwing isasagawa yung sinasabi ninyo na prayer rally at peaceful rally, bakit kailangan manawagan kayo na magbitaw at bumaba sa posisyon etong si PBBM? Alam nyo yung ginagawa nilang ganyang galawan, nagawa na dati ni Gloria yan nung panahon na pinababa nila si ERAP. Nagsagawa sila ng rally na kung saan tinatawag yon mga kababayan na EDSA Revolution 2, kung saan isinagawa po yan ni na Gloria para mapababa sa pwesto etong si ERAP at pumalit po etong si Gloria. At ngayon mga kababayan, pinipilit nilang gawin yan na kung saan kapag nga naman bumaba sa pwesto etong si PBBM mga kababayan, automatic ang uupo si Inday Sara Duterte. Pansinin nyo, yung galawan nila ngayon katulad ng galawan dati na ginawa ni Gloria, na kung saan talagang gumawa sila ng rally para mapabagsak yung presidente at ang umupo yung nakaupo na vice-presidente mga kababayan. Ganyan po yung ginagawa nila ngayon. So ngayon, ipagpatuloy pa natin itong isa pang video na nakita natin na kung saan eto daw, yung tinutukoy nila na hinarangan daw po yung dadaanan ng kanilang rally mga kababayan ng malaking truck para daw po hadlangan yung isasagawa na rally nitong mga didishet. Ano po, so ngayon ipagpatuloy pa natin. Usapin natin na paparada lang po sa may-ari daw po. Paradang ganyan lang o iyaharang dyan? Hindi, wala pong sinabi na iba. Yun basta gagamitin yata nila. Kita nyo ha kung paano nila kulitin mga kababayan yung empleyado ng may-ari ng property. Kasi private property po yan eh. Private property yung dadaanan or pagsasagawaan nila ng rally mga kababayan. Kapag ka hindi pumayag yung may-ari ng property or may-ari ng lupa, walang magagawa ang kahit na sino. Kahit pasabihin mga kababayan na nung una napapayag nila at nagbago bigla yung isipan. Kapag ka hindi talaga pumayag yung may-ari ng lupa, wala silang magagawa kung hindi mag-pull out at umalis doon sa mismong pagmamay-aring property. Ano po nung may-ari na nagrereklamo at pinaalis po sila. Ano po, so ngayon i-play po natin. Ha? Sino po nagtutusan niyo, sir? Yung may-ari lang po. May-ari ng lupa? Ano sabi? Paano pag nagkasabi niyo may-ari ng lupa, sir? Kita nyo ha? Babalikan ko po yun. Ang tanong nila dito, sino daw yung nag-utos para harangan yung dadaanan? Ang sagot ng empleyado mga kababayan, yung may-ari ng lupa. Ang tanong nila, bakit daw inutos ng may-ari ng lupa? Kung sila ba naman mga kababayan matino at may tamang pag-iisip, kailangan pa ba nilang itanong yon? Mismong yung may-ari ng lupa na yung nagdesisyon na wag silang payagan magsagawa ng rally or daanan anong gagawing rally yung kanyang property. Gaya nga po ng sabi ko sa inyo mga kababayan, once na hindi pumayag yung may-ari ng property, lalo na't private property po yan, walang magagawa yung kahit na sino. Ano po, so ngayon ipagpatuloy pa natin. Paano pa pagkakasabi ng may-ari ng truck, sir? Ano may-ari ng lupa, sir? Hindi po ako pwedeng mag-comment. Basta kung anong sabi, yun lang. Sir, margin po ba talaga yun o pagsamantala? Pagsamantala lang po yun. Mga hanggang anong oras, sir? Ang mayari lang tatawag sa akin. Tama! So kung bukas na lang tatanggalin yun, sir? Oh, may babiyahe ako eh. Kailan alisin niya? Ang daming sinasabi po, pasensya na po, media kayo. Tama! Opo. Yan ngayon, grabe. Ang venue ng Maisog Rally dito sa Bustos, Bulacan. Hinarangan. Grabe talaga ang gobyerno na to. Takot na takot. Kita nyo ha, private property yan. Hindi pumayag yung may-ari ng lupa. Tapos isisisi nyo sa gobyerno, nasan yung utak nyo? Diba mga kababayan? Private property yan, tapos isisisi nyo sa gobyerno? Nasan yung mga utak ng mga naandi dito na nag-i-interview dun sa driver? Mismong private property ang sinabi na nung driver na mismong yung may-ari yung tumawag sa kanya at talagang sinabi
na huwag daanan nung isasagawang rally mga kababayan o kahit ano pa mang katuwiran nung may-ari ng property. Wala namang sinabi yung driver na gobyerno yung tumawag sa kanya at nag-utos sa kanya para iharang yung truck do sa private property. Private property yan, alam ninyong private property yan. Isisisi ninyo sa gobyerno ni PBBM. Anyway, pagpatuloy pa natin. PRRD, dahil nga talagang nagsasabi ng totoo si PRRD yan, hinarangan nila ng malaking trailer. Grabe. Yan ang mga vlogger. Grabe, hinarangan. Sabi dito ni Via Channel, tanga, yung mayor ang naglagay, ang nagsabi. Hindi naman po mayor yung binabanggit dyan eh. Ang sabi po dyan, yung may-ari daw yung tumawag sa kanya. At nagsabi na ilagay yung truck doon mga kababayan, yung may-ari ng property. Napakinggan mo ba yung sinabi dito nung hinaharas nilang interview? And wait lang, ano bang ano to? 140 minutes tayo natapos, balik tayo dito. Pagkumantala po yun. Mga hanggang anong oras sir? Hindi, babalikan ko po yun. Paano pa pagkakasabi ng may-ari ng truck sir? Ano may-ari ng lupa sir? Ayan o, kalinaw-linaw ng tanong, ano daw sabi ng may-ari ng lupa sir? May-ari ng lupa yung tumawag sa kanya, hindi mayor. Gunggong din tong DDS na nagtanong na to eh. Hindi po ako pwedeng mag-comment. Basta kung anong sabi, yun lang. Sir, warning po ba talaga yun? Pagkumantala po yun. Mga hanggang anong oras sir? Ang mayari lang tatawag sa akin. Yan, napakaliwanag. Bukas na tatanggalin yun sir. Oh, may babiyahe ako eh. Kailan alisin niya? Ang daming sinasabi po, pasensya na po, media kayo. Napakaliwanag eh, nasan yung nag-comment sa atin na sinabing tanga daw tayo at mayor daw yung tumawag. Ayan o, napakaliwanag, sinabi nung nung driver nung truck, yung may-ari nung lupa, yung tumawag sa kanya at nagsabi. Napakaliwanag naman. Tapos sabi niya pa, yung may-ari ng lupa na lang yung kausapin, wag siya, mga kababayan. Di ba napakaliwanag? Hindi mayor yung tumawag. Ikakatuwiran nyo na naman, mayor, para palabasin ninyo, gobyerno ni PBBM yung nag-utos. Sus mio Marimar. Yan ngayon, grabe. Ang venue ng Maisog Rally dito sa Bustos, Bulacan, hinarangan. Grabe talaga ang gobyerno na to. Takot na takot kay PRRD. Dahil nga talagang nagsasabi ng totoo si PRRD yan, hinarangan nila ng malaking trailer. Grabe. Yan ang mga vlogger. Kanina ata to bandang alas 12 mga kababayan, dahil kung titingnan po natin, wala pang gaano talagang dumadagsa eh. Kasi kung dinagsa na yan ng maraming tao, kahit anong mangyari matutuloy yung rally nila mga kababayan. Kaso nga lang, parang parang nilangaw kasi. Kasi kung makikita ninyo, tanghaling tapat na, mag-aalauna na ata nun mga kababayan, mga vlogger pa lang yun na ando doon at nag-iikot doon sa pagsasagawaan nung kanilang rally dito sa Bustos, Bulacan. Ipagpatuloy pa natin. Grabe, hinarangan ng pero kaya pa namang dumaan, medyo mabait. Actually, partner, kaya pang dumaan. Kaya pa. Binigyan tayo ng konting dadaanan mga kababayan. Pero maliwaisang hindi kami aalis. Maisog na, maisog. Sabi ng driver, sa may-ari daw yan ng lupa, yung truck na yan, pinadala sa kanya. Parada dyan sa daanan. Yun, napakaliwanag oh. Diba, taga-SM na yung nagsalita ngayon, ano daw sabi ng driver? Yung daw nagpadala ng truck ay yung may-ari ng lupa. At doon daw ipinaparada doon sa kanyang pagmamay-ari na lupa. Ibig sabihin, kung yung may-ari ng lupa, yung nagpadala ng kanyang truck doon, private property yan mga kababayan. Maliwanag naman, private property yan at walang magagawa yung kahit na sino na magrereklamo dyan para questionin yung ipinadala niyang truck sa mismong pagmamay-ari niyang lupa. Maliwanag naman na may-ari ng lupa at hindi mayor. Gaya nung sinasabi ng mga DDS supporter mga kababayan. Diba, pagpatuloy pa natin. Pinaparada dyan sa daanan.
Ayan. Pero napakatanga naman ng driver. Binigyan pa rin kami ng space na dumaan. Oh. Kaya ngayon, pag nanaig ang aming lawyer, ayan. Tignan nyo, hinarang dito. Makakadaan pa naman. So napakabobo lang ng driver. Makakadaan pa. Ayan, grabe talaga. So ngayon nag-aabang lahat ng mga loyal DDS. Ayan, no? Yan! Tingnan nyo ha. Yan yung mga nag-aabang, mga kababayan. Yan yung mga nag-aabang sa rally nila. Tingnan nyo kung gaano sila kadami. Ay! Yung mga solid DDS dyan, ayan no, yung nag-aabang sa rally nyo, sa maisog rally nyo, sobrang dami oh. Kita nyo, tingnan nyo kung gaano kadami. Kung dumami pa yan ng sobrang dami, matutuloy ang rally ninyo kahit anong mangyari. Kaso nga lang, ayan oh, yung dumagsa sa rally ninyo, alas 12 ng tanghali, mag-aalauna. Yan. Kung talagang tinatangkilik ng sambayan ng Pilipino at gusto yung pinaggagawa ni Digong na minumura ang ating gobyerno, sana dumami na yan ng sobrang dami. Kaso nga lang, ang karamihan dyan mga vlogger na. Anyway, pagpatuloy pa natin. Yan, grabe talaga. Dami oh. Sobrang dami nilang kanina oh. Ang dami oh mga kababayan oh. Kasama pala si BMR. Ayan oh, ang dami mga kababayan oh. Sobrang dami nang umattend sa Maisog Rally habang alas 12 ng tanghali, maaga-aga pa. Kasi alas 5 dapat ang simula niyan mga kababayan. Dahil nga sa sobrang dami nilang taga-suporta, ayan oh, nilangaw. Anyway, pagpatuloy pa natin. Dito naman sa isa pa, eto, may nakita pa tayong isang video na kung saan abogado ng may-ari ng lupa ata mga kababayan, yung nagsasalita po dito. I-play na po natin agad. Sabi ni Kuya Rolando Luna, Sir Jay, kakaunti pala. Uy, wag mo naman sabihin kaunti, kagagalitan ka ng mga DDS. Sabihin mo madami. Sir Jay, kakaunti pala. Bakit pinipigilan pa? Hindi natin alam doon sa may-ari ng lupa. Kasi choice naman niyang pigilan yung mga nagrarally or kung sino man tumutungtong sa kanyang lupain. Kasi private property po na yun. Wala po tayong masasabi doon mga kababayan. Kasi unang-una, choice na yon ng may-ari ng lupa. Kung hindi niya payagan pumasok or papayagan niyang pumasok, yung mga magsasagawa ng rally, nasa sa kanya pong desisyon yon kasi kanya po yon. Wala pong kinalaman dyan ng gobyerno ni PBBM. Ano po, so ngayon ipagpatuloy pa natin. Pero for the meantime, ang request namin is to vote. Okay lang ba ito? Okay na po natin. No, I cannot. Pwede kayo doon. Mag-ano muna kayo sa you can stay elsewhere, but not here. Okay? Hindi, okay na. Okay na, Michael. Eto, tingnan nyo mga kababayan na eto at ang lalaking ito, itong nakatabi nitong naka-green. Hindi ko alam kung ito yung may-ari o caretaker. Pero naandito yung abogado ata nila. Di umano. Mga kababayan, napakitama na lamang po ko kung ako po ay mali. So ngayon, pakinggan po natin. Mamaya na po siguro sa... Hindi, okay lang yan. Hindi, okay lang yan. Okay lang yan. Okay lang yan. Ano po eh. Hindi, okay na. Pero for the meantime, we are giving 30 minutes to okay? Ayun po. Pakipull out lang to. Oh! No. We cannot. You have to pull it out. Ngayon, kung if ever na mag-agree ulit kayo, you can do it. Pwede po siya, SMLI, kung gusto nyo intervene si attorney para at least madinig din po yung side nila. Diba? Hindi, okay. We are willing anytime. Basta ang request lang natin yan, just to avoid any untoward incident. Para huwag naman kami madamay dito, pakipull out. So we are giving you... Sir, ano pong dahilan sir? Ba't ipo-pull out po? Ayun yung mayari. Ano yung napag-usapan sir? May papel na po na... Itimanda nyo to. Hindi, magpatimanda ka. Hindi kasi niyo ako pag-usap. Itimanda nyo to. Ano sabi nung abogado? Idemanda yung may-ari. Dahil nga naman, hindi tumupad sa napagkasunduan nung kasulatan nitong SMNI. Hindi ko alam, SMNI o grupo ni Duterte at saka nitong may-ari ng lupa. Yun yung utos ng abogado niya.
mga kababayan. Pero isa lagi yung sinasabi dito ng abogado ng nung may-ari ng lupa mag-pull out na. Ibig sabihin, alisin na yung kung ano man inilagay nila doon para gamitin doon sa kanilang rally, alisin na. Mga kababayan, maliwanag naman yung sinasabi ng abogado ng may-ari ng lupa. Ano po, so ngayon ipagpatuloy pa natin? For breaching the contract. Tama yan. Pasok ka ng pasok sa kontrata, hindi mo alam. So we are now going to the police station. And if you will not pull out, then okay, that's your own risk. Okay? Ikaw, Michael, kasi pasok ka ng pasok sa kontrata. Pero sir, sino naglagay ng tarpaulin dyan sir sa labas? Ako, Atty. Jose Cruz. Ako yun. Pinagalitan ko na ako. We are giving you 30 minutes. Wala silang nagawa. Wala silang nagawa dun sa abogado, mga kababayan. Binigyan sila ng 30 minutes para mag-pull out. Kaya pala mga kababayan kanina, nag-announce etong DZAR o etong SMNI mga kababayan, na kansilado na yung kanilang rally. Ano po, so ngayon ipagpatuloy pa natin? Aalisin nyo, hindi. Yan. Pakitanong lang kung aalisin o hindi. Papunta na po yung namin para makausap dito. Sige, andun ako sa munisipyo. Okay. Pero for the meantime, pull out. Oo. Ipo-forward natin yung forward natin yung yung Gcash lang. Yung Gcash lang. Pasok. Alright. Wala silang nagawa kay Atty. Cruz. May reklamo ako. Atty. Cruz, kailangan na po ng lawyer. Hindi ba wala po po siya? Kailangan po ng lawyer na natin para ma-defend sa atin. Andito na po yung lawyer. Okay. Sige, tapos ka. Hindi ko alam mga kababayan hindi ko alam kung kung yung si Michael, yun ba yung may-ari or caretaker, mga kababayan. Pero kung caretaker yung si Michael at nakipag-usap siya at nakipagkasundo siya doon sa mga magsasagawa ng rally at nagkaroon ng pirmahan mga kababayan at hindi alam nung may-ari, talagang magrereklamo yung may-ari. Pero kung siya yung may-ari mga kababayan at nakipagkasundo dito sa grupo ni Duterte para payagan na magsagawa ng rally doon sa private property mga kababayan, pwede siyang idemanda ng grupo ni Duterte na hindi tumutupad mga kababayan doon sa napagkasunduan. Doon sa kontrata. Kung may kasulatan. Pero hindi ko alam kasi kung may-ari ba yun si Michael or siya yung caretaker. Pero anyway mga kababayan, isa lang yung punto dito, main point. Hindi pumayag yung may-ari na magsagawa ng rally, etong grupo ni Duterte, dito po sa property nung may-ari ng lupa. So ngayon, etong nagsasalita na nakaputi na sinasabi na mag-pull out or i-pull out na yung mga gagamitin siguro dun sa rally ng grupo ni Duterte ay abogado po. Mga kababayan, siguro abogado ng may-ari ng lupa. So ngayon ipagpatuloy pa natin. Pakitama na lamang po ako kung ako po ay mali. Mga kababayan, ipagpatuloy pa natin. Okay po. I'm giving them. Yes po, Tony. 20 minutes or 15 minutes to pull out. Pag hindi nyo pinaalis dito, kakasuhan kayo. Tandaan nyo yan, Hepe. So, nireklamo ko itong mga tao na ito. Pumasok na walang pahintulit dito. Kaya maliwanag na paglabag sa aming karapatan yan. Ngayon, nandito naman kayo at wala kayong gagawin. Dahil nandito lang kayo. Sa Paul, bitin nga lang yung video. Maliwanag, mga kababayan, pumasok daw ng walang pahintulot. Sabi nung abogado, nung may-ari ng lupa, di umano, pakitama na lamang po ko kung ako po ay mali. Mga kababayan, maliwanag naman. Diba, kapag hindi talaga pumayag yung may-ari ng lupa, mga kababayan, wala silang magagawa kung hindi umalis dun sa mismong property na kung saan magsasagawa sila ng rally. Kaya nga kung makikita ninyo mga kababayan eto yung post nila. Tingnan natin. Tanggalin muna natin yung ating comment. Yan. Ang sabi dito mga kababayan,
Eto ha, just in, kapapasok lang. Maisog defend the flag. Peace rally ngayong araw, kansilado. Nakinansila ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang nakatakda sanang maisog peace rally ngayong araw, ika-28 ng Abril 2024 sa Bastos, Bulacan para maiwasan ang kaguluhan at disgrasya. Ito ay sa gitna ng mga panggigipit at paghahadlang sa naturang peace rally. Paano ba sila gigipitin mga kababayan? Diyan sa sinasabing rallying yan. Kung hindi nga alam nung may-ari ng lupa yung isasagawa nilang rally, mga kababayan. At ano namang kinalaman ng gobyerno dun sa desisyon ng may-ari ng lupa? Ay napakaliwanag naman mga kababayan na yung pumigil po sa kanila yung may-ari ng lupa at hindi gobyerno ni PBBM or hindi si PBBM. Gaya ng ipinapalabas po nila na hinaharas daw po ng gobyerno at ginigipit etong mga magsasagawa ng rally or etong isasagawang rally ni Digong dito sa Bastos, Bulacan mga kababayan. Kitang-kita nyo naman po sa video, abogado ng may-ari ng lupa yung nagsasalita at sinasabi po nila mga kababayan, maliwanag naman na sinasabi, base dun sa abogado ha, na pumasok dun sa property nila nang wala nilang pahintulot or hindi nila alam. Ibig sabihin, pwede pa nga silang idemanda nung may-ari ng lupa ng trespassing mga kababayan. Magsasagawa sila ng rally, wala naman pala silang venue. Bakit hindi na lang sila dun magsagawa ng rally sa loob ng KOGC? Yun, malawak-lawak mga kababayan. At talagang venue ni Kibuloy yun. Bakit hindi na lang sila magsagawa ng rally dun sa Prayer Mountain ni Kibuloy? Kung talagang etong layunin ng kanilang rally mga kababayan ay peaceful rally. At maganda yung mga sasabihin nila. Or prayer rally mga kababayan, di umano. Bakit hindi na lang doon sa Prayer Mountain ni Kibuloy or di kaya naman doon sa loob ng KOJC? At least mga kababayan, wala silang masasagasaang pribadong property ng ibang tao. At least wala silang magugulo or maaabalang ibang tao. Mga kababayan, bakit hindi na lang sila doon? At saka di ba marami namang ari-arian si Kibuloy? Marami namang mga lupain si Kibuloy. Bakit hindi na lang sila doon magsagawa ng kanilang rally? Ano po, so ngayon, sabi ni Kuya Rolando Luna, di umano daw Sir Jake, tinakot. Nagtatanong lang po yun, sabi ng mga vlogger ng kabila. Tanong lang po. Abogado na po yung nagsalita Hindi ko po kasi pwedeng questionin mga kababayan yung salita ng abogado lalo't nasa tama po sila. Ano po, bawal nating questionin yun. Salita nila yon at talagang yung ipinaglalaban po nila, pribadong property po nila. Mga kababayan, wala tayong magagawa doon. Kahit sabihin pa nung iba na tinakot o kahit ano pa mang dahilan na sinasabi ng grupo ni na Duterte, desisyon pa rin po nung may-ari ng lupa yung mangingibabaw dyan. Ang desisyon ng may-ari ng lupa at nung abogado ng may-ari ng lupa, mga kababayan, i-pull out, ibig sabihin tanggalin yung mga kagamitan na gagamitin doon sa rally. Tanggalin. Maliwanag naman mga kababayan yung sinasabi dyan. Mismong abogado ng may-ari ng lupa nagsalita. Kung ano man yung katuwiran niya at desisyon niya mga kababayan, desisyon po niya yun. Siya po yung masusunod doon. Kasi property po niya yun mga kababayan. Ano po, so ngayon, punta naman po tayo dito sa next video po na nakita natin na kung saan pagkatapos mga kababayan nakan sila. Ang Pilipino matatag. I-stop muna natin Pagkatapos makan sila mga kababayan nung rally na dapat isasagawa dito sa Bastos, Bulacan, mismong naglabas po ng video etong TikTok account ni dating Pangulong Duterte. 4 hours ago, 4 na oras na nakakalipas. Pakinggan po natin yung sinasabi ni dating Pangulong Duterte. Ang Pilipino matatag at alam niya kung ano ang nangyayari ang dapat gawin. Ang Pilipino matatag at alam niya kung ano ang nangyayari ang dapat gawin. Ito naman ang gusto namin, mapayapa lahat ang mangyayari. Alam mo, hindi kami binibigyan, nakakatawa nga hindi kami binibigyan ng permiso ng mga mayor mag-rally. Alam mo, nasa konstitusyon yan, mabigat yan. To peaceably assemble for redress of grievance. Pwede naman kasi silang mag-rally mga kababayan. Pwede naman silang mag-rally. Wala namang problema mag-rally sila mga kababayan Kaso nga lang ang problema kasi mga kababayan, hindi nga nila property yung gusto nilang pagdausan ng rally. At hindi nga pumayag yung may-ari ng lupa.
Wala naman nabanggit si attorney na si Mayor yung nagbabawal na mag-rally yung grupo ni Duterte doon sa lupa nung nagmamay-ari nung lupa, mga kababayan. Ang sinasabi nung si attorney, pumasok yung grupo ni Duterte nang hindi alam nung may-ari nung lupa at hindi nila alam, mga kababayan. Kaya nga sabi pa ni attorney, pwede nilang idemanda yung grupo ni Duterte. Hindi naman kasi binanggit doon na mayor yung nagbabawal, mga kababayan. Ang nagbawal po sa kanilang mag-rally yung may-ari po nung lupa at yung abogado nung may-ari nung lupa. Ano po, so ipagpatuloy pa natin. It is a constitutional right of everybody. And you just cannot violate it. Kasi makakaroon ka ng kaso niyan at ang hatol niyan is dismissal from the service. Yung mga mayor, baka hindi niyo alam yan. Mabigat na parusa yan. Sa konstitusyon yan eh. Kaya magdadalawang isip kayo. Lahat ng tao. Ako, dumaang presidente. Hindi ko ginawa yan sa buhay ko. Nung mayor. At saka mga kababayan, na ito kung hindi sila bigyan ng permit ng mayor, yung mayor na po ang personal na desisyon niya siguro yon para sa ikabubuti ng kanyang lungsod na maiwasang magkagulo kung sakaling magsagawa ng rally yung grupo ni Duterte. So hindi natin masisisi yung mayor na wag silang bigyan ng permit, mga kababayan, kasi bilang ama ng lungsod, talagang karapatan nila na protektahan yung kanilang lungsod sa kahit na ano pa mang kaguluhan. Kaya kung ano man yung desisyon ng mayor, desisyon niya po yun para protektahan yung kanyang lungsod. Kung hindi binigyan ng permit etong si Duterte, bakit hindi siya magsagawa ng rally kung saan pwede siyang mabigyan ng permit, katulad ditong Davao na kung saan ang mayor yung kanyang anak, mga kababayan. Diba? Pwede naman sila magsagawa ng rally doon sa kanilang lungsod, sa kanilang lugar, doon sa Davao. At least, mga kababayan, doon mabibigyan sila ng permit. Ano po, dahil nga ang kanyang anak na nakaupo doon bilang mayor is anak niya mismo. Ano po, so ngayon ipagpatuloy pa natin. Ako, hindi ko ginawa yan sa buhay ko. Huwag kayo maghanap ng sakit ng ulo. Kasi pag napailan kayo ng kaso, si Marcos hindi tatagal dyan. Balang araw, bababa yan ang kaso ninyo, sarili ninyong sakit ng ulo. Kung it's up to you. It's up to you. Bahala kayo. Makinig kayo, okay. Pag hindi, okay rin. Pero ang consequence ng ginagawa ninyo, mabigat yan. So ngayon, mga kababayan, kung makikita nyo naman, yan ang sabi ni Digong. Kaya nga nung panahon ng kampanya, ito, singit lang natin di ba kapag yung isang mayor, tandaan nyo noon, yung mga matatagal na dito, na mga solid loyalists, di ba kung makikita ninyo, nung panahon ng kampanya, kapag ka nangangampanya si PBBM, di ba may mga lugar siya na hindi napupuntahan minsan? Kasi nga, bakit? Hindi siya binibigyan ng permit ng mga mayor na magsagawa ng pangangampanya doon sa lugar niya. So ngayon, mga kababayan, gaya nga po ng sabi ko po sa inyo, kung ano man yung desisyon ng mayor na nakikita niya na baka magkagulo yung kanyang lungsod, mga kababayan, kung ano yung desisyon niya po yun, para protektahan yung kanyang lungsod na nasasakupan, mga kababayan. Kaya hindi kasi natin pwedeng sisihin yung isang mayor na nagbabawal sa isang individual o isang grupo, mga kababayan, na magsagawa ng aktibidades na makakasakit ng damdamin ng ibang tao, or di kaya naman, mga kababayan, makakapaminsala sa reputasyon ng ibang tao. Ano po, so ngayon, kung ang desisyon ng mayor ay wag silang payagan, dapat erespeto po nila yon. Dahil nung panahon ng kampanya, di ba kapag ka hindi nabibigyan ng permit etong si PBBM na magsagawa ng pangangampanya, mga kababayan, doon sa isang lungsod, anong ginagawa ni PBBM? Nire-respeto po niya, mga kababayan, at wala siyang nasasabi na katulad na nasasabi nitong si Digong. Kasi, mga kababayan, eto ang gusto lang naman nilang mangyari at ang nilalaman ng kanilang mga rally puro pagbaba sa pwesto ni PBBM. Sa tingin nyo ba, mga kababayan, yung kanilang rally magiging kapakinabangan ng sambayan ng Pilipino? Hindi. Punta pa tayo dito sa isa. Eto naman yung kagabi na kung saan galit na galit si Digong, mga kababayan, kasi nga pakiramdam niya pinipigilan yung rally niya. At dito pa nga kagabi sa bidyong ito,
nag-i-invite pa siya ng sambayan ng Pilipino na sumama sa kanila na pumunta dun sa rally. Ano po na isasagawa na ngayon ay kanselado na. So ngayon i-play po natin. Tara na. Kung isog ka para sa bayan, defend the flag. Yan, sabi ni Manny Katolos, rebellion nga. Kaya nga, hindi naman masasabing rally yun eh. Pagre-rebellion yun kasi nananawagan sila na magbaba sa pwesto ng ating presidente. Kung ang isinisigaw nila doon, tungkol sa mga personal needs ng ating mga kababayan, kung ang isinisigaw nila doon mga kababayan ay yung mismong problema ng gobyerno at hindi pababain sa posisyon yung ating presidente, okay pa sana. Kaso nga lang, ang mostly na isinisigaw po nila, patungkol po sa pagpapabagsak at pagbaba sa pwesto ni PBBM. Labag na po mga kababayan yun kung tutuusin sa batas na personal nilang sinisiraan, public nilang sinisiraan ang ating presidente mga kababayan. Buti nga lang si PBBM, napakabait at hindi po sila pinapansin. At nakapokus lamang po ang ating presidente, mga kababayan, sa pagsasagawa na maisaayos ang Pilipinas. Ano po? So ngayon, ipagpatuloy pa natin. The Constitution and attend peace rally to show your anger. Magkita-kita tayo sa April 28, 2024 at 5 p.m. Ang venue natin is Poblacion Bustos. Private property yan. Kasi yung mga gagong opisyal dyan, walang alam. Yan! Mismo, nanggaling na kay Digong. Private property yan. Hindi yan property ng gobyerno. Private property yan. Ngayon, hindi pumayag yung may-ari ng lupa. O di natural, pull out sila mga kababayan. Tingnan nyo yung sinasabi ng isang vlogger kanina. Ano yung sabi ng isang vlogger kanina? Doon sa video, masyado daw takot na takot yung gobyerno kay Duterte kasi tama daw ang sinasabi ni Duterte. Mismong si Duterte na nagsabi private property yun. Diba? So ipagpatuloy pa natin. Sa batas at idemanda namin sila. Sigurado yan. Violation of the constitutional right of persons to peaceably assemble for a redress of grievance. Mabigat yan. Hindi kasi pinayagan ng mga mayor mga kababayan yan, ididemanda tuloy kayo. Hindi lang napagbigyan mag-rally mga kababayan, ididemanda na yung mga mayor na hindi pumayag na magsagawa po sila ng rally laban kay PBBM. Kasi nga naman, alam nyo, automatic kapag ka nagsagawa sila ng rally, ang kalimitan nilang isisigaw dyan, Marcos bumaba ka na sa pwesto, BBM resign, pagtaas ng presyo ng bilihin at hindi tinututukan ni PBBM kaya dapat mag-resign. Yan yung kalimitan nilang sinasabi dyan. Tapos, yung paghadlang ni Duterte dun sa Chacha. Yan yung kalimitang sinasabi dyan mga kababayan sa mga rally na isinasagawa po nila. Pagtutol ni Duterte sa isinusulong ni Robin Padilla na Chacha Economics Provision mga kababayan. Ano po? So ngayon, ipagpatuloy pa natin mga kababayan dito sa isa pang topic na nakita po natin na kung saan eto po yung mga armas naman ni Pastor Apollo C. Quiboloy. Eto patungkol po naman ito mga kababayan dun sa sinasabi na mga armas ni Pastor Apollo C. Quiboloy na binawi na talaga po ng tuluyan ng PNP. Yung mga permit mga kababayan at yung mga rehistro ng mga armas nitong si Pastor Apollo C. Quiboloy. Ano po, dahil kung makikita nyo, nung isang araw nung tinalakay natin to mga kababayan, talagang nakabinbin pa dito sa PNP yung desisyon kung talagang i-revoke etong mga lisensya nitong si Pastor Apollo C. Quiboloy. So ngayon mga kababayan, etong balita na nakita po natin, tuluyan ng binawi yung mga lisensya ng armas ni Pastor Apollo C. Quiboloy. Ano po, so ito i-play na po natin. Tuluyan na pong pinawalang bisa ng liderato ng Philippine National Police ang LTOPF. Yan po yung license to own and possess firearms at yung rehistro ng mga baril ni Kingdom of Jesus Christ founder Apollo Quiboloy. Kasama rin sa kinansela ang lisensya ng kapwa niya akusado na si Ingrid Canada. Ang detalye sa report ni Mar Gabriel. Ali, binibigyan lang ng PNP ng 6 na buwan itong kampo ni Quiboloy para nga kusang isuko ang kanyang mga baril kasunod ng pag-revoke sa kanyang LTOP. Kung mabibigo raw sila na gawin yan, maaari silang maging subject
ng police operation. The license to own and possess firearms and firearms registration of Apollo Carion Kibuloy are hereby revoked immediately. Tuluyan ang pinawalang bisa ng Philippine National Police ang license to own and possess firearms o LTAP at mga rehistro ng baril ni Kingdom of Jesus Christ founder Apollo Kibuloy. Yan ay matapos lagdaan ngayong hapon ni PNP Chief General Romel Francisco Marbil ang 3 pahinang resolusyon base na rin sa naging rekomendasyon ng PNP Firearms and Explosives Office. Ayan mga kababayan, yung mga naghahanap sa atin na malimit mag-comment na sinasabi wala naman daw record si Kibuloy sa FBI. Ayan napakaliwanag naman nakalagay dyan. At saka mga kababayan, kung makikita ninyo, dapat talaga na i-revoke na sa lalo't madaling panahon etong mga armas or lisensya ng mga armas nitong si Pastor Apollo C. Kibuloy. At tama lang etong ginawa ng PNP na tinanggalan na po etong si Kibuloy ng lisensya mga kababayan. Dahil baka nga naman mga kababayan, magamit pa ni Pastor Apollo C. Kibuloy laban sa ating gobyerno, laban sa alagad ng batas na humahanting po sa kanya ngayon. Alam naman po natin mga kababayan, yung ginagawa ni Pastor Apollo C. Kibuloy laban po sa ating gobyerno at sa ating batas mga kababayan talagang sobrang kabastusan na. Dahil mga kababayan, unang-una, naghamon po siya na dalhin sa korte yung mga reklamo laban sa kanya. Pangalawa mga kababayan, nung nasa korte na po, tinaguan naman niya mga kababayan. Kaya nga kung makikita ninyo, ginagawa lang katatawanan ni Pastor Apollo C. Kibuloy yung pag-isod at paggulong ng batas dito po sa bansang Pilipinas. Mga kababayan, ano po ay pagpatuloy pa natin. Kaya deserve niya na matanggalan po talaga ng permit sa paghawak ng mga armas. Mga kababayan, ano po? So ngayon, ipagpatuloy pa natin. Ugnay ito sa kinakaharap na kaso ni Kibuloy. Ay, Inay BMB Angelita de Guzman, may galab shoutout po Qualified human trafficking at child abuse. Batay sa Republic Act 10591 o ang Comprehensive Firearms and Ammunition Law, maaaring bawiin ang lisensya ng mga gun owner na may pending case sa korte at may katumbas na parusa na higit 2 taon. Kaya po siya nabigyan po ng pribileyo kasi na-meet naman po niya yung mga qualification at prerequisite po to be given the privilege to license and own and possess firearms. However, because of the filing of criminal case against him at may warrant of arrest na nga po, yun po ang naging basis po ng Firearms and Explosive Office to recommend for the revocation. Meaning ninalify po yung kanyang pribilehiyo na magmay-ari po ng baril. Sa record ng FEO, 19 na baril ang nakarehistro kay Kibuloy, kabilang ang isang rifle. Isa naman dito ang nag-expired na ang rehistro noon pang Marso. Binawi na rin ng PNP ang LTAP ng kapwa-akusado na si Ingrid Canada, bagaman wala naman daw itong pag-aaring baril. Binigyan naman ng 6 na buwan ang mga kamag-anak at kinatawan ni Kibuloy para isuko ang kanyang mga baril na ikinukonsidera ng loose firearms. Kung hindi makakatugon, maaari daw itong maging subject ng police operation. Well, ayaw po nating humantong sa ganyan po yung mga posibilidad, kaya ginagamit po natin itong pagkakataon na ito para manawagan doon sa kanyang mga next of kin, mga nearest relatives at legal representative na ito po will constitute due notice to everyone po na ina-announce po natin na na-revoke na nga po yung LTAP po ni Pastor Kibuloy at ni Miss Canada. At sana po respetuhin po natin itong proseso po na ito at kusa na po nilang isurrender. Para naman sa abogado ni Kibuloy na si Attorney Estrailito Torion, hindi ito naayon sa batas. Maaaring ginagamit lang daw ito ng gobyerno para gipitin ang kanyang kliyente. Hindi kasi mga kababayan, hindi naman kasi masasabing panggigipit yan. Yan po kasi ay nakasaad po talaga bago ka kumuha ng LTAP mga kababayan, na kung saan kapag ka ikaw ay akusado or nakagawa ka ng isang matinding krimen, malaki talaga ang posibilidad na ma-revoke yung lisensya mo sa paghawak ng armas mga kababayan. Ngayon mga kababayan, hindi lang kasi basta-basta yung mga warrant na lumabas laban po kay Kibuloy. Unang-una yung child abuse, pangalawa sexual abuse mga kababayan, at yung pangatlo yung sa Pasig, human trafficking po yun. Yun po ay talagang kapag ka napatunayan na nalabag talaga ni Kibuloy mga kababayan, yung human trafficking na sinasabi, wala pong piyansa yun. Non-bailable po yun mga kababayan. Di ba kung makikita nyo, sabi ni Kibuloy dun sa kanyang voice recording mga kababayan,
basta-basta lang daw yung mga kaso niya, pipitsuging kaso lang. Ang problema kasi hanggang ngayon hindi niya hinaharap. At since may nakapending po siyang kaso, katulad niyang sexual abuse, child abuse mga kababayan, at yung human trafficking, talagang malaki ang posibilidad na maribok po yung kanyang LTAP mga kababayan. Ano po, so ngayon ipagpatuloy pa natin. Yung suspicion namin na baka ganyan po ang storyline. Stick lang sana tayo sa batas. Ang Section 39 ng RA 10591, you can revoke if there is already conviction. Let us wait for the conviction. Let us not revise the law on the matter. Nakatakda namang maghain ng motion for reconsideration ang kampo ni Kibuloy laban sa naging desisyon ng PNP. They have the right to file an MR at tinanong po natin yan kanina sa mga abogado, but pending resolution of their MR po ay mananatili pong revoke po yung kanilang LTAP at firearms registration. Ali, maaari daw na isuko ni Kibuloy itong kanyang mga baril sa pinakamalapit na istasyon ng pulis kung hindi niya magagawang isuko yan sa tanggapan ng PNP Firearms and Explosives Office. Ali? Maraming salamat, Mar Gabriel. Maliwanag naman mga kababayan na yung lisensya nitong si Kibuloy sa paghawak ng armas ay nirebook na po ng PNP at binibigyan po sila ng 6 na buwan para isurrender yung mga armas po na nasabi dito sa balita mga kababayan. So maliwanag naman po na unti-unti na nawawala mga kababayan yung mga bagay na makakatulong kay Kibuloy para protektahan yung kanyang sarili laban po sa alagad ng batas mga kababayan. Kasi unang-una baka nga mamaya yung mga baril na yan na hawak ni Kibuloy ay gamitin niya kung sakali na masakote po siya ng batas. At baka mamaya ilan sa mga alagad po natin ng batas ang mapaslang pa niyang mga hawak na armas niyang si Pastor Apollo C. Kibuloy. Lalo na at hanggang ngayon etong si Pastor talagang nag-aano pa mga kababayan. Nagmamatigas pa rin na isurrender at isuko yung kanyang sarili. Kayo po, ano po ang komento ninyo patungkol po dito sa pagkansila ng rally mga kababayan ng grupo nitong si Duterte? At ano po ang opinion ninyo tungkol po dito sa pagkakaribok ng lisensya nitong si Pastor Apollo C. Kibuloy? Comment below na lamang po mga kababayan kung ano po ang opinion ninyo hingil po dyan. Ano po sa balita na tinalakay po natin na yan.